ito? Ang layunin ko nung maunawaan ng aking kapwa, hindi ang maging misteryoso. Bagaman, nanghiram ako ng pananamit sa ibang kabihasnan upang balutin ang aking nilalayon sa misteryo. Sapagkat kung maunawaan ng kasulukuyang salinlahi ang aking ipinakakahulugan, hindi malayong itayin ako o saktan tulad ng ginagawang pagsugat ng mga mangmang na pari sa kalamnan ng Kristyanismo. Maaari rin naman na sabihin ng masusunod sa atin na ang pinakamatayog kong hinangad ay pawang kababawan. Sino nakakaalam? May narinig ka ba tungkol kay Elias? Saan kayo nakakuha ng panahon para pagtagni-tagniin ang napakaraming bagay? Ako marahil ang klase ng taong masaklawin. Itong si Doña Consolacion ng Alferez, esposa o querida, hindi ko masabi. Siya ang nagpapunta ng mga sundalo sa iyong pagtitipon. Bumarahin ng hinanakit dahil hindi siya naanyayahan. Subalit pinagsabihan ko siya sa kanyang alferez. Naman pala. Mas gugustuhin pa ng alferez sa mapitay kaysa makita ng mga tao na kasama ng Donya. Kakaibang pagturing sa isang kabiyak ng dibdib. Balay natin, marahil may di pangkaraniwang abilidad ang babae na lingid sa ating kaalaman. Nagagalang akong makita kayong muli, Mantasio. Alam ng Diyos na madalas ko kayong naiisip. Tandang-tanda kita. Ikaw ang makutangi sa taimtim na pakikinig sa akin. Bagaman kailanman ang payo ko hindi mo nakuhang tuptin. Yan marahil ang nagbigay daan upang aking ipasya ng ayong kapalaran ay dadakilain. Bagaman pagtatapat kong hindi ko na alam ngayon kung ang hangad mong mabitay ay dapat dakilain. Ano ang tinutukoy ninyo? Ang balak mong magpatayo ng isang paaralan ay mapanganib. Hindi ba tama sa panahon? Ang pagbabalik mo makalipas ang maraming taon ay nalalambungan ng trahedya, ng peligro ang dala. Walang salang aking ama. Hindi ako hihingi ng tawad kanginuman. Hindi pa ako tapos. Sinadya mo ako rito, ganun alam mo na lalong magiging suspityoso ang mga tao. Sapagkat sino nga ba namang matinong tao ang papatol sa tulad kong baliw? Subalit ito ka. Kaya, huwag mo na aksayahin ang aking panahon sa pagipagtalo. Marami kang kaaway dito. Yan ang ibinunga ng kapalaluan na siyang kapalaran ng iyong angsa. Ibarang-ibara ang ipalagay na ang paghanga at paggalang ng mga tao ay matatamo sa pamamagitan ng pagpamamalas ng mabuting halimbawa. May mali ko ba doon? Wala. Kung hindi mo isasangkot ang iyong mga sariling paniniwala. Upang ituring kang huwaran ng iba. Makatwiran lamang na maipamata mo sa kanila na hindi lamang ang kanilang pinangangarap ang iyong naisaloob, kundi pati na rin ang kanilang kaparaanan. Upang yun ay mata mo, ang kanila hindi ang iyong ideya. Gusto mo ng katarungan ng kalayaan mula sa kasalatan, ng asenso at sangayon naman ang lahat sa'yo, pati yung mga pare. Kaya lang hindi mo inuunawa na ang gusto nila, magkatotoo ang kanilang panaginpan ng walang binabagong
kahit ano. Hindi mo nakikita na pag humingi ka ng pagbabago, ang intindi sa'yo, sila ang nagkamali. Dahil sino pa nga ba naman ang iyong sinisihin kung bakit nagaganito ang ating katayuan? Ang mga pare, mali dahil sa upang makapagligtas ng kaluluwa, nagpapalaganap sila ng kamangmangan. Ang gobyerno, mali dahil wala naman silang habol, kundi makahati sa kayamanan ng bayan. Ang mga mayaman, mali dahil katulong sila ng simbahan at ng gobyerno sa pagpapalaganap ng kamangmangan at karalitan. At ang mga maralita, pati sila, mali rin dahil ayaw nilang kumilos upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Naghihintay na lamang na may dumating sa kanilang buhay ng isang taong magsasakatuparan ng kanilang mga pangarap ng walang pasubali. Mas madali pa sa kanila ang magnakaw o makipag-agawan sa mga tutong at sa mga tinatirahan sa ibabaw ng mesa ng mga mayaman kaysa ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yamang unang-una na. Hindi naman sila nakasisiguro na mayroon na silang mga karapatan. Ang lahat na iyan, makakaaway mo. Enseguida. Today on Fresh Gear, turn your living room into your own movie.